Isang sex scandal na maaaring kumalat. Paano ito haharapin sa pagpapatuloy ng kwento ni Damir Baitiong? Dito lang sa The 700 Club Asia. Susunod na. Tay, okay ka lang? Dahil sa biglaang pagkamatay ng ama ni Damir, nawalan siya ng masasandalan sa tahanan. Dahil anak nga sa labas si Damir ng kanyang ama, nagkaroon siya ng mga pangamba. Yun yung first time na sabi ko sa Lord, Lord, salbahe ako before, baka palayasin na ako. Magkagayon man, Kuya, naging pasaway akong kapatid nyo. Kaya humihingi ako ng tawad, Kuya. Wala na yun, napakatagal na nun. Basta itindi mo, mag-aaral ka mabuti, kami bahala sa'yo. Nagulat ako, yun pala yung way ni Lord para maging close ko lahat ng mga kapatid ko sa tatay. Hindi naman sila pala sumbat ng time na yun, parang talagang doon ako nakaramdam ng family na talaga. bumangon si Damir at ipinagpatuloy ang pag-aaral sa tulong ng kanyang mga kapatid sa ama. Naging daan na rin iyon para maakay niya ang kanyang half-siblings na makadalo sa Kristiyanong simbahan. Sa kabilang banda, nabuhay ang mga takot ni Damir. Nakilabutan ako every time may nagbubukas ng computer sa mga pamangkin ko. Kasi sa takot ko, baka makita nila ako doon. Inisip ko gano'n yung trabaho ng mga sa akin eh. Naging sandata ni Damir ang salita ng Diyos na nasa Romans 10:11. Ang sinumang sumasampalataya sa Diyos ay hindi mapapahiya. Di nagtagal, nakilala ni Damir ang isang missionary pastor na tumulong sa kanyang maging malalim sa pananampalataya. Yung mentor ko po na yun, sa kanya ko po nakwento lahat ng nangyari sa akin. Naramdaman ko po yung peace na hindi ko pa na-experience sa kahit dito sa So sabi ko parang mapagkakatiwalaan ko to. Doon ako nag-start ng na binigay niya ako ng attention. Ang pinakamatindi pa nun, yung sinabi niya yung victory ni Jesus Christ sa death, how much more yung depression mo. Parang nakita ko yung laki ni Jesus Christ dahil sa missionary na yan. Mula sa pagiging exposed sa kalaswaan, si Damir ngayon ay exposed sa Bible studies at natutong humarap sa mga tao para magbahagi ng mensahe ng kaligtasang matatagpuan lamang kay Kristo. Patuloy na nanaig ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ni Damir. Napatawad niya ang mga lalaking nakagawa sa kanya ng masama at tuluyang nakalaya mula sa mga gapos ng nakaraan. Sumulat siya ng isang libro na pinamagatang The Lion Inside You na naglalahad ng lahat ng kanyang mga pinagdaanang trauma at kung paano nakamit ang tagumpay sa tulong ng Diyos. Sa librong iyon, nalaman ng mga kapatid ni Damir ang buong kwento. Thank you Lord kasi ngayon ko lang na-experience yung parang ayun yung naging hindi yung tatay ko dati pero ngayon naging sandalan ko yung victory ni Lord eh. Nag-aral si Damir sa Bible School at mainit na ginagamit ngayon ng Panginoon sa evangelism at discipleship ministry. Praise God! What a journey, Brother Alex. Yes. Talagang from darkness to light, from defeat and hopelessness to victory in Christ. Parang nakikita ko nga yung buhay niya, parang buhay ni Daniel, di ba? Naging, naging preso sila, di ba? Sa exile, tapos si Daniel tinapon sa Lions Den. So, talagang napakalaking problema ang kinaharap ni Damir. Ang kahihiyan ng isang video na pwedeng kumalat, isang sex scandal, at hindi pa yun. Yeah. Yung kanyang ama ay bigla pang namatay. So, yung the last living hope na sinasandalan niya, parang sa wala, kinuha pa. And in all this, talagang nakatayo pa siya because naniniwala siya na may pag-asa pa. Amen. Yeah, hindi ko talaga ma-imagine kung ano yung takot na pinagdaanan ni Damir, lalo nung time na natatakot siya na baka lumabas yung scandal, the shame and the guilt of all that happened clouded his mind and enveloped him with fear. I can't imagine. It was God's word that brought truth and freedom in Damir's life. Romans 10:11 reminded him that there is freedom
and redemption in Jesus. Ang sinumang sumasampalataya sa Diyos ay hindi mapapahiya. Mga kapatid, kung kayo po ay nanonood ngayon sa atin dito, lalo na sa portion na ito po yung panahon na tayo po ay magpipray to ask Jesus Christ to come into our lives. Tayo po ay manalangin, sabayan po ninyo ako kung ito ang nais ng inyong puso. Father God, salamat po sapagkat tunay nga, Lord, nakita namin sa buhay ni Damir, Lord God, na hindi namin makakayanan ang lahat ng mga matinding pagsubok sa buhay kung wala ka. Unang-una, Panginoon, hindi namin alam na meron kang plano sa aming buhay. Na, Panginoon, kung kami lamang, Lord, hindi kami magsusurvive. So, tunay nga, Panginoon, that you are the light at the end of the tunnel. You are the God who sustains us. You are the God who protects us. And you are the God who will defend us and will fight our battles. So, Lord, hinihiling ko, Panginoon, na mula ngayon, Lord, sa pagsuko ko ng aking buhay sa inyo, Lord God, pumasok po kayo sa aking puso. I want you to be in control of my life. Hindi na po ako, but be the King of my life. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Lord, dalangin ko, Panginoon, na patuloy niyo po akong gabayan. Patuloy na bigyan niyo ako ng kalakasan, Panginoon. At higit sa lahat, gamitin niyo rin po ako bilang pagpapala sa marami. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Right now, we also want to pray for you if you're sick physically or you're battling with depression and anxiety. We want to pray for you. Lord, thank you that you are our healer. And right now, God, we pray for those who are sick physically. Lord God, kahit anong kasakitan yan, Panginoon, nilalapit namin sa inyo, Panginoon, and we declare your healing. We thank you, God, that by your stripes we are healed, as you said in your word. Lord God, thank you that nothing is impossible with you, whatever it may be, Lord, that our kababayans are facing. Some are watching and they don't know where they're gonna get the financial provision for family members' hospitalization. Thank you, Lord, that you are our provider and you will provide not just the healing, but the financial provision as well with that hospitalization. Lord, we pray for those who are battling depression and anxiety and they feel like they're trapped in guilt and shame. In Jesus' name, Lord God, just as how you've encouraged Damir, that those who trust in you will never be put to shame. So I pray, Lord God, for the courage to place their trust in you, Lord God, and that you open their eyes, God, that you are with them in this journey and that healing is truly available, victory is available, that yes, we can come to professionals, that yes, we can receive professional counseling and even medication, but Lord, without you, there is no victory. So we thank you that victory comes from you alone. I also pray for those who are experiencing tumultuous relationships with family members, and it's been it's bogging you down because talagang sobrang lalim ng mga pinagdaanan ng pamilya ninyo, and seems like relationships are irreparable. But thank you, Lord, that you are the God who restores relationship. You are the God, Lord, who heals, who sets us free from pride, and you are the God who teaches us to forgive, and through forgiveness, Lord God, that there can be true healing within relationships and families. We thank you, God, in Jesus' name. Amen. The Holy Spirit is telling me that there are so many people who are struggling with bouts of flu. In the name of Jesus, Lord, I pray that you would touch these people with your healing hands in the name of Jesus. I rebuke that spirit of infirmity, Lord God, maging ang marami pa mga tao, Lord God, na ngayon ay dumaranas ng iba't ibang klaseng mga sakit. Lord, even ito pong dengue, in the name of Jesus, I rebuke dengue. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, Lord, I rebuke the sickness, even malaria in remote areas, in the name of Jesus. At marami po ngayong mga tao, Lord God, they are praying right now. Sumasabay po sa amin sa
panalangin because they are encountering different attacks from the enemy, especially sa mental health. And merong isang pamilya na sila ay dumaranas ng spiritual torment. In the name of Jesus, I rebuke that practice of witchcraft which has opened the door for them to be attacked by the enemy. In the name of Jesus. And right now, I can see in the spirit na merong isang tao na paralyzed ang kanyang paa, and siya'y patuloy na nagpipray kay God with faith, and I declare that you will be able to walk in the name of Jesus. In the name of Jesus, I declare that you will recover, you will be able to walk because that is the word from God. In the name of Jesus. Hallelujah. Meron ding hallelujah, may problema siya sa katarata. Hallelujah, nakapumunta na siya sa iba't ibang mga doktor at bumabalik daw ang kanyang katarata. In the name of Jesus, receive the answer to your prayer. Tinutunaw ng Panginoon, the Lord is touching your katarata and you will be healed. In the name of Jesus. Meron ding isang taong merong sugat sa kanyang, hallelujah, sa kanyang binti. At ito hindi gumagaling. Hallelujah. Lord, I rebuke diabetes which is causing this sore na lalong lumala. In the name of Jesus, I command that wound to heal to its roots right now. In the name of Jesus. Ganon din, marami akong mga nakikita sa spirit, mga magulang, pinagpipray ang kanilang mga anak, ang mga ugali ng kanilang mga anak. I rebuke rebelliousness in those children right now in the name of Jesus, and I declare that the fear of God be upon them. I pray, Lord God, that you would just protect those children, especially from the harmful effects of playing video games which are demonic in nature, yung mga games ng mga monsters involved. Lord, in the name of Jesus, I rebuke them, Lord, from influencing our children. I plead for the blood of Jesus to cover them. Hallelujah. And also, Lord, I pray for unity and peace in the family, especially sa mga issue ng politika na naghahati-hati sa mga mag-anak. I pray, Lord God, that you will prevail, Lord God, in their household, Lord God, na magkaroon ng unawaan that most of all, Lord God, it is you who is in control of our nation. We pray for our leaders, Lord God, that you would continue to give them wisdom, Lord God, that there are pressing matters that is facing our country, not just the political events that is happening around us. I pray, oh God, that you would take control of our country, Lord God. I pray that you would protect, Lord God, the invaders that are trying to wrest our seas and our mineral resources, Father God, in the name of Jesus. Lord, this country, Lord God, has a bright future ahead of you. We have a spiritual inheritance, being the only Christian in Southeast Asia. Lord, I pray that you would send your angels to guard our country, Lord God. I declare that anybody who will attempt, Lord God, to invade this country, they will not prevail, Lord God. You will be the one to protect this country. And Lord, I pray in the coming elections, Lord, that you be the one to raise up men and women, Lord, with conviction for righteousness, with conviction, Lord God, for the welfare of this country, Lord God. Cause them to run, Lord God. And in the name of Jesus, yung mga tumatakbo na ang balak lamang ay magkamal ng salapi, Lord God, mag-take advantage. Panginoon, kayo pong maglagay sa puso ng bawat mga botante. Lord God, and I pray that we will come out united in all this, because with all the shaking that is going on, Lord God, we trust in the sure foundation. And our foundation, our anchor, Lord God, is you, and you have everything under control, Lord God. In the name of Jesus, amen. Amen. Amen.
Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Alam niyo yung galit at puot? Parang kumuno yan eh. Pero alam niyo, kahit nakakulong tayo sa seldang ito, may tunay na kalayahan. Ang iyong kabutihang loob ngayon ay maaaring magbago ng mga buhay bukas. Maghatid ng pag-asa, pagpapagaling at pagbabago sa pamamagitan ng CBN Asia. Bilang pasasalamat sa iyong donasyong 1,000 pesos, makakatanggap ka ng online access sa dokumentaryong The Genius of Israel. The country needs you. It's time to serve, and that's really what it's about. Plus, ang downloadable devotional na Reflection and Awe. Become a CBN Asia partner today. Alam nyo, mahirap talaga ang buhay, lalo na para sa mga kababayan natin na nasa malalayong lugar. Marami sa atin ang dumaranas ng matinding pagsubok mula sa mga kalamidad hanggang sa mga krisis na gawa ng tao. Ang Operation Blessing na siyang humanitarian arm ng CBN Asia ay nakakapagbigay pag-asa at inspirasyon sa mga biktima. Natiran sila ng agarang tulong upang makabangong muli. Ang Operation Blessing ay laging nandiyan para magbigay tulong sa mga naapektuhan ng kalamidad, kung typhoon man o iba pang sakuna. Nagbibigay sila ng libreng medical check-up, dental services at mga gamot. Lahat ng ito ay hindi magiging posible kung wala ang inyong suporta. Kaya naman, maraming salamat. At dahil po sa inyong donasyon, nakakarating po tayo at nakakatulong sa mas maraming tao. Patuloy tayong magkakawang gawa para sa pagbabago. Kung gusto niyo mag-donate o magbigay ng tulong, iscan lang ang QR code na nasa inyong screen. Kahit gaano kaliit, malaki ang maitutulong nito. Salamat at naway pagpalain tayong lahat. Kung naghahanap kayo ng positibong vibes, pwede ninyong subukan ang Reverb Worship. Hindi lang ito magagandang kanta, kundi isang inspirasyon para patuloy tayong magtiwala sa Diyos. At sa mundong madaling madala ng negatibong bagay, ang pagpuno ng ating puso't isipan ng mga uplifting na mga kanta at mensahe ni Jesus ay tunay na nagpapagaang ng ating kalooban. Hanapin kami sa YouTube, Facebook o bisitahin kami sa reverbworship.com.ph. Huwag po kayong aalis, magbabalik pa tayo kasama si Damir sa pagpapatuloy ng kanyang kwento. Dumaraan ka ba sa mga hamon? Ngayong nalalapit na mahal na araw, ating pagbulayan ang mga hamong napagtagumpayan ni Jesus para sa atin. Mababasa ito sa Reflection and Awe, Lent's Purpose Devotional Series. Donate 500 pesos to CBN Asia at matatanggap mo ang exclusive gift na ito. Hindi lang yan, makapagbibigay pag-asa at tulong ka pa sa marami nating kababayan. Kaya donate na and become a CBN Asia partner now. Magdodonate tayo sa CBN Asia. Oo, bait naman. Sige. Type mo cbnasia.com/give. cbnasia.com/give. Yan. Okay pa. Kaya mo na yan. Madali na yan. Ikaw na. Tulungan niyo po. Ang dami pong itatype eh. Tapos 4 lang yung daliri ko. Tapos ang dami pang details. Iba na eh. Ay, iba na. Iba na po. Icons na oh. Opo. Nagbago na yan ang ito. Kaya ko na po to. Sige. Excuse kero to. Ako na po dito. Relax na po yan. Yan. Pagkatapos ko, kaya Rodel, ikaw naman po mag-donate, ha? Ikaw nga po, 5 daliri mo, di ka nag-donate, eh. Anong hindi? Kaka-donate ko lang, sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! Welcome back to the show, and with us for the 5th day is Damir. Glad to have you back with us, Damir. Ayun, magandang araw po sa ating lahat ulit.
Ayan. By the way, Demir, nabalitaan namin to na isa ka palang book author. Can you tell us more about this book? So itong book ko po na The Lion Inside You is about kung paano maintindihan yung mga taong dumadaan sa trauma. So it's easier for them na makita yung ano yung need ng taong to. Tapos ito po is intentionally na rin na pwedeng i-share sa kahit kaninong tao kasi may gospel presentation din po siya palagi sa dulo. Ah, wow. So, ayun po. Okay. Saan nila ito makukuha? Actually, in my Facebook account po, yun lang po yung sa ngayon binibenta ko siya pag ini-invite ako mag-speak. Okay. Ayun lang po. So, Facebook page si Damir Bechong, hanapin nyo na lang. Ayan. So Damir, I'll ask you a hard question. Do you still fear that someday that video of yours, yung scandal, that it will somehow surface? Paano mo ito haharapin kung mangyayari yun? Ngayon po, natutunan ko na po na ready na ako sa harapin yung scandal na yun if ever mangyari, kumalat ulit siya. Pero yung with knowledge po, siguro ayoko na siya makita pa ng ibang tao, ng mga bata. Yes. So, i-report ko po agad yan sa cybercrime. Right. Ayan po. For the protection of the kids, no? Opo. Damir, did your dad ever know na may videong gano'n na pwede palang kumalat? Hindi niya po nalaman yun until nung namatay siya. So, ang nakaalam na una talaga yung mother ko. Anong reaction ng mami mo? Magulat po siya. Tapos doon po siya parang first time na nagigipit sa akin. Naging protective si mami. After 30 years. Oo, parang sa tagal nun, parang bigla na lang siya nangangamusta. Saan ka na ba? Ba't huwag kang papagabi? Parang sabi ko masyado nang late. Natanda na ako. Parang, ayun po. Masyado late na para mapaghigpitan. Opo. Alam mo, talagang blessed ka kasi after all that has happened to you, parang walang baka sa mukha mo yung mga pinagdaanan mo. Parang innocent looking ka pa rin eh. Salamat po sa Lord. And paano nakatulong ang mga kapatid mo, by the way, sa'yo, nung mga oras na takot ka sa pwedeng mangyari pa? Hindi sila clear na nangyari sa akin yun. Pero yung mga times na lalo na sa yung nandun pa ako sa poder nila, hindi sila aware doon, pero lalo na yung time na may binubuli ako, nandun sila sa school, pupunta talaga. I think elementary yata ako noon. So yung mga ganun ba, mga kamusta, yung simpleng kwentuhan, yung simpleng kamusta lang, sobrang saya ko po nun. Na you felt na mahal ka din ng mga kapatid mo? Opo, lalo na yung nawala yung tatay ko. Ayun, salamat sa Lord doon. Yung start na naging close ko po sila. Doon na parang nagkaroon na solidify yung relationship ninyo. And ito how did this crisis, speaking of your relationship with your siblings, itong napagdaanan mo, how did this crisis in your life solidify naman your relationship with your siblings? Noong una po, nag-pray ako kay Lord kasi expected ko palalayasin nila ako nung nawala na yung tatay ko kasi tagal ko sila naging kaaway eh. Pero salamat sa Lord na nung sabi nung isang kuya ko, in-affirm niya ako na kahit wala na si tatay, alagaan ka namin. So talaga grabe po yung iyak ko noon. Tsaka first time ko po naramdaman yung embrace ng kuya ko. Ayun yung kauna-unahan. Tsaka hanggang ngayon, sobra po yung caring po nila talaga. Ilan silang mga kapatid mo? So 5 po kami lahat. So sa tatay, may isa po yung babae. Okay. So mas maraming lalaki. Mas maraming kuya talaga. So yung rejection mo, bali unti-unting napupunan kasi ngayon meron ng physical affirmation. Yun, sobra pong ang iba yung pakiramdam na yung wala na yung dating gulo. Mas masaya ka. Wala nang wall. Wala na po, mas maluwag na po ako nagkikwento. Hindi na ako takot mapagalitan. Hindi kagaya before, pag pinapagalitan ako, nanginginig ako. Pero laki na ng changes. Opo. Ready po ako sa paano sila mag-correct before. Ngayon, with love, naunawaan ko na po lahat. Nakakatuwa naman. Ang ganda talaga nung may realization ka na yun nangyayari sa'yo. Kasi siyempre, pag hindi mo pa naiintindihan, galit ka eh. Opo. Wala. Yung comfort zone, wala, di ba? So, akala mo iniwan ka ni Lord. So, at this point in your life, Damir, with Jesus, do you still feel Do you feel angry, depression, and judgment? How do you deal with this? Yun din po, may mga pagkakataon po na madalas po akong, lalo na po sa relationship, medyo matagal po ako nakaranas ulit. Dahil madalas akong takot.
So sa hindi ko maintindihan na piling ko iwan ako, pandidirihan kasi nalaman yung nangyari sa akin. So yun yung pakiramdam ko po. Meron akong personal na tanong sa iyo. Nag-lulong ka pa rin ba na magkakaasawa ka? Opo, pinag-pray ko po yun. Opo. Pag-pray kita rin. Oo nga, pag-pray natin. Kumbaga, but now, when you feel fearful, when you feel angry, or when these, memories of the unfortunate things that have happened to you, when they come flooding back, ano na yung response mo now versus noon? Noon po, puro takot lang pero ngayon bumabalik po ako sa tagumpay ng finished work ni Jesus Christ. Praise God. Ayun po. May solid ka ng panghahawakan, no? Opo. Alam ko na yung laging panalo si Jesus sa lahat ng battle. Amen. Damir, I know ang daming hindi maganda mong napagdaanan, pero may masasabi ka ba na mabuti namang naidulot nung mga kadiliman na napagdaanan mo? Isa po sa pinakamagandang nung nangyari yun, naging klaro po yung purpose ko sa buhay. Kasi po akala ko waste yung years na yun na nangyari. Pero ngayon, ang gaan ng pakiramdam ko, lalo na pag nakakapag-minister po, yung sinulat ko, ako personally, saka nakikwento ko siya sa iba pa. Naging klaro yung path ko na gusto kong gawin sa buhay. Lalo na hindi na ako nahirapan mag-desisyon, lalo na natutunan ko mag-serve na kay Lord, mag-full-time, mag-Bible school. Hindi na po ako takot na magpaligoy-ligoy pa, diretso na po agad ako. Na pag-share ng gospel. You told us a while ago that you felt there was a breakthrough sa mga siblings mo. Can I request you to give a message doon sa mga kapatid mo na talagang nag-reach out sila sa iyo, tinulungan ka, and they made you feel loved once again? Ayun po, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga kapatid ko na ilang years pinagtiyagaan ako sa biyaya ng Diyos, tsaka sa nanay ko, tsaka yung sa kabila ng mga dami kong nagawa. Salamat sa Lord kasi mas naging okay kami kaysa sa dati. Dahil mas naging solid kami dahil kay Kristo. Amen. Nakakatuwa kasi yes, madilim yung napagdaanan ni Damir, but now it serves a purpose of giving hope and life. So nagkaroon ng bagong ibig sabihin yung mga matinding napagdaanan. And now na-restore pa yung relationship with siblings and your mom. Thank you very much, Damir. Brother Alex, baka pag pwede mo naman pong ipag-pray si Damir. Sige, pag-pray kita. Father God, in the name of Jesus, we thank you for the life and the testimony that you have given Damir, Lord God. I just would like to repeat, Lord, to him that he is called to serve, Lord. And I just thank you for his life. So I declare, Father God, that you will use him mightily as a light into this world, Lord God, and as salt. And I declare, Father God, that he is the head and not the tail. He will dwell at the top and not at the bottom. He will be the lender and not the borrower. And I declare, Father God, that you will set him apart, Lord God, and that you will remind him, Lord God, that he is serving a God who is undefeated, and he will never be defeated because you is stronger than he who is in the world, and you are inside him. In Jesus' name, amen. 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 Thank you, Damir. As we close today, let's remember the comforting words from Scripture. When I am afraid, I put my trust in you, reminding us that when we are afraid, we can turn to God, knowing that he is our ultimate source of security and protection. And Psalm 46 verses 1-2 reassures us that no matter the circumstances, God is always present to help us through trouble and offer strength when we need it most. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear. Let these words be a reminder that we are never alone in our struggles. God is with us always, ready to offer his peace, strength, and guidance. Support this program, which brings the message of hope into your homes, by scanning the QR code on your screen. God bless you. Thank you for joining us today. God bless you, and we'll see you again next week for more inspiring testimonies.